So mga lodi, no? Tapos na tayo doon sa ginagawa natin. Mga perforated plate, nagkabitan natin lahat. Dito naman tayo. So maglalagay tayo dito ng slotted partition. So puro tubular yung ikakabit natin dito. Problema, kaya kasi finish na yung kisame, no? At hindi naman po pwede kasi yung tubular na itayo natin dito na walang pagkakapitan dyan. So gagawin natin, magtastas tayo ng kisame para may paglagyan tayo ng flat bar na pagkakapitan ng ating tubular. At dito ay magkakaroon tayo dito ng magtatanim tayo dito ng bakal para pagkakabitan ng flat bar natin. So yun, no? Ito kasi mga pahabol na design na siyempre kung nasabi sana ng maaga, naglaan na din ng slot para dun sa ikakabit natin na tubular, pero wala, gawa na lang ng paraan natin to. So ito na yung scaffolding natin. So ito na, may layout na tayo. So dito mga lodi, no, nag-umpisa na tayo maglagay ng ating mga tubular para dito sa slotted partition natin. So yung gamit natin dito ay distress na 2x3 na tubular. So spacing natin dito ay 2 inches lang, malapit lang. So dahil dito ay walang details, walang plano, basta sinabi lang nila na ganito yung gagawin natin. So ito, nag-come up tayo dito sa plano natin na yun nga, mabuti at meron tayong nakuhang dyan, metal paring. So doon na natin ikapit yung ating i-rebit na lang natin yung dulo doon. Then dito ay ito yung ginawa natin. So ayan, nagano tayo ng dito, niwa natin ng grinder yung tiles. Then nag-mount tayo ng flat bar dito. So ito may flat bar na to sa loob, at yan may butas na, diyan natin yan i-welding para nakapix na siya. So wala nang pupuntahan yan, matibay na yan. Yun yung natin, ginawa natin para basta ganun malinis tingnan. So yan, ibabalik pa rin natin yung tinanggal natin na dyan, na gypsum board. Then bahala na si pintok dyan. So mga 8 piraso na tubular yung ilalagay natin dito. Hanggang dito yan, hanggang dito. Yan yung ating target, no, na hanggang dyan, hanggang sa kanyang ito kasi kailangan natin ng 1 meter. So yun, 1 meter nandyan. Kailangan minimum tayo ng 1 meter. So ito ay master bedroom. So ganito kalaki yung master bedroom, napakalaki. So nandito na yung kanilang kama, ito no, kama. So yun doon naman ay CR, napakalaking CR din yun. Yung CR na yun parang kwarto na, malaki pa sa kwarto. Ito, itong lugar na to ay, kwarto na to ay kasing laki lang to na ng bahay ng regular regular family, yung kwarto nila, buong bahay na. So ito, pina-approve na natin to kanina kay architect, no? Goods naman siya. So so tutuloy na natin to. So yun pala, binutasan ko na yun. Yung dulo na yun, nakatupi, binutasan na yun para madali na lang pag tayo dyan, nag-rebit, para smooth na yung takbo ng trabaho natin. Okay, so yan. Ito ay walang walang plano. Bahala na si Batman dito. Then pina-approve ko sa kanila. Ay, okay naman, So wala namang problema sa kanila. Basta mahalaga daw, meron lang tong kasi pinakahuluwi ito, napakalaki kasi. Kitang-kita sila kapag galing dito sa pintuan. So kailangan merong lapid na partition dyan. So mga lodi, no, ito yung proseso kung paano natin ito ikinakabit.
So tingnan nyo ito, napakatibay na nito. Ayan, ayan, basta-basta mahugot. At pagdating dito ay 0-0, wala tayong clearance, no, kahit langgam hindi na makadaan dyan. Sa taas ganun din, no, tatakpan din yan ng gypsum board. Kung ano yung tinanggal natin dyan, babalik natin. So ganito yung ginawa natin, ano. Nagbaon tayo dito ng ano, siyempre padaanan muna natin to ng grinder, yung diamond cutting disc. So ito yun, yeah, then cutting disc. So kailangan medyo maluwag siya dito sa flat bar. Ayan, ito nilagyan lang natin ng ano, kasi pag masikip yan, may posibilidad na mabasag yung tiles, at yun ang ayaw natin, na makabasag tayo ng tiles. So medyo maluwag siya para pag nilagay natin, hindi pinukpok natin to, hindi mapiktuhan yung tiles, hindi mabasag. Ngayon siyempre dahil ito ay may simento pa sa loob, medyo hukayan lang natin para lumalim. And then ito lang ginawa ko pagka nalinis na yung loob, naglagay na ako ng konting halo, then pilit natin ipasok to para nang sa ganun ay sumikip. So ngayon ito matigas na, no? Matigas na yan, hindi na mahuhugot dahil ang ano nito, ang magiging persa nito hindi naman na mahugot sa taas na kabangga, hindi rin naman ano yan, ano pa baba, dahil merong tayo ng tiles na tinutuntungan nito. So ang magiging trabaho nito, pigilan yung papunta dito, yung mahugot siya papunta dito, yung side to side na paggalaw niya, yun yung pumipigil nito. Yun na yung purpose niyan. Kaya ito medyo malalim para ito hindi na gumalaw. So yun lang ang ano niyan. And then pag sinalpak natin yan, kailangan yung saktong sukat. So dito, ayan, binutasan na natin yan para yan sa rivets. Ayan, magkabilaan yan, ayan, para yan sa rivets doon. Kasi mahirap na magbutasan yan kung walang butas. Mahirap magbutas doon, no, dahil mas sikip, no, halos insakto lang yung ano dito, yung barena, masikip pa nga. So spacing pala nito ay 5 cm. So ito yung ginamit nating spacer na. So yan, so halos insakto lang sa baba, sa taas. Siyempre kailangan to ay naka-level itong ano, yung ating nilalagay. Andun dito yung ilalim, yan, binutasan din to. Ayan, may butas na rin yan. Ito kasi titik screw natin to, so dalawang butas para hindi naman mahirap magbutas ng tick screw, kasi direkta na sa tick screw din. Tatlo kasi ilalagay natin dito, maglagay tayo rito na diretso sa tick screw. At pagkatapos niyan ay tatanggalin yung ulo. Yan, gaya nito, tinanggal yung ulo. Yan, pagtanggal ng ulo, i-welding para hindi siya kumalas. Ayan, bali dalawa lang yung i-welding din, yung isa dahil rekta nating tinik-screw yun. Pag pinutol natin, hindi na yun siya aangat dahil yung thread niya nakakapit pa dito. Nakakapit pa dito yung thread niya. So ito lang, dalawa lang yung binutas natin dyan na ano, para pag naglagay na tayo ng tick screw, hindi na siya magalaw, no? So yun yung diskarte natin. So yun, kasi ito napakahirap gumalaw dito dahil kung nakikita nyo yung mga tiles na ano. So yun yung iniiwasan natin, na ano tayo dyan, makasunog ng tiles, makasira. Siyempre, at sabi nga, pag nasira mo, palitan mo, wala ka ng bayad, magagastos ka pa, abonado ka pa dyan pagka yan ay nasira. Kaya dapat ganito, ingatan. Hindi, siyempre yung mga pader nito nakapintura na rin, no? So iwasan din yung masagi-sagi pa para hindi na tayo magka-problema sa pintor mamaya. Siyempre tapos na to ay masita pa tayo ng pintor. So yung scaffolding, kailangan yan nakalatag sa karton, no?
Yan, may mga karton. Kasi yung tiles ano lang to. Pagka hila-hila natin yung scaffolding baka magasgas. No, yun mga lodi, no. So yun yung mga dapat nyong ingatan kapag gumagawa kayo ng ganito. So bali 8 ang ilalagay natin dito. At break time na yun, no. Kaya nakakapag-video tayo. So yun lang pagkakataon natin makapag-video dahil break time. So arawan lang kasi tayo dito ngayon. Kaya hindi natin hawak yung oras natin. So yun kasi kaya pinalagyan ito dahil kung magagaling ka dito, ayun yung CR, no. CR. Insaktong pagpasok mo rito, tanaw mo na yung pituan ng CR. At kaya pinalagyan ito para paano merong maliit na privacy ba. So itong karton to ay napakalaki, no. Yan. Siguro ito ay nasa 50 square meter yung buong kwarto. So ikot tayo dito, no. So, ito yung CR nito napakalaki din, ano. Ayan, CR nito yung napakalaki ng CR, no? Kaya pinalagyan yon dahil pag doon nga naman kitang-kita tong pintuan, kaya pinalagyan ng slatted partition. Yun ay mga pahabol na kanila na design. Kaya ito nahirapan din tayo magtrabaho dahil marami tayong iniingatan at napakatagal niyan ikabit, no? Halos isang piraso, isang oras dahil ang proseso niyan maghuhukay. Then ito kailangan pag pinutol mo to ay 0-0. Kaya ang ginagawa ko diyan, di waling medyo mahaba ng bahagya kaysa naman kapusin. Pag kinapos wala na, palit na materialis yan. Kaya yan yung ingatan, no. Kailangan di baling magbawas, wag lang yung kulangin. Okay, so dito man ng mga lodi, no. Pinuputol lang natin dito yung thick screw yan, no? Mayroong 3 thick screw yan, yung sabi pinutol natin at winelding. So yan, yung dalawa na yung puputulin pa natin, din yung winelding. Pagka ganito ay maglagay kayo ng sapin. Siguraduhin nyo na yung talsik ng baga ng welding ay hindi mapunta sa tiles. Dahil pagka yan napunta sa tiles, kakapit yan. Pagka yan kumapit, sira na yung tiles, no. Kaya the best na maglagay kayo ng ganito yan, sapin, para hindi mapatakan ng baga yung tiles. Okay, i-install na natin to. So last piece ng ating tubular. So ito yun, bali muna natin. So yan, meron yang diyan naka-angkla itong ating mga tubular, no? So yan yung matigas, no, malalo ng pagkakabao nito. At nilagyan natin ng adhesive yan para hindi mahugot. Nilagyan natin yan. Yan. Then shoot natin sa taas. So kaya malaki ang kaltas niyan. Marami nagtatanong dyan bakit mahaba yung kinaltas natin. Hindi kasi papasok yan kung hindi natin habaan ng kaltas. Kasi tingnan nyo, yan, sasabit yung ating tubular. Kasi hindi naman natin pwedeng dito natin maniobra dahil kailangan natin makapasok dyan yung tubular natin sa nilagay natin tatbat. Kaya ang solusyon sa taas, no, sa taas yan. So yan, pag yan, papasok na yan. So kailangan talaga may kaltas para pumasok. Yan. So ito halos 0-0 lang. Hindi masikip, hindi rin maluwag. Kasi pag masikip yan, itong mga kasunod niya ay iaangat niya dahil nakakabit tayo sa metal paring. So kung ito naman itapos, ang mangyayari dito naman sa baba ang magkakaroon ng siwang. So kailangan ay 0-0 para walang gap. So tingnan nyo dito.
walang gap, no? Kahit langgam yan, hindi na makadaan. So, yun yung pamamaraan natin. At iingatan nyo ito, yung tiles na yan, iingatan nyo na magkaroon ng pagkabasag yan. Then, pag nabasag yan, wala na, siyempre, papalitan na natin ng buo yan. So, yun yung ingatan natin. So, ngayon, naisip na natin, gagawin dito ay, ito, may butas na tayo dito, ayan. Ito, yan. Ititik screw natin yan. So, gamit tayo ng stick screw, no? Para nakatornilyo sa doon sa loob, then, saka natin puputulin yung dulo, saka ihinang. So, ito na ngayon siya. Yan, yan, malinis na tingnan. Saka taas naman ay meron na tayong butas doon. Ayan, may butas na para hindi na mahirapan mag-marina para i-rivets yun sa metal paring. Okay? So, okay, wala din, no? Ay, kabit na natin itong last piece ng ating ginagawang slatted partition. So, ito na siya. So, ito yung pinaka-huli. So, kailangan ito yung pinaka-perfect. Yan. Nakalibil yan. At yung hinahanap natin na 1 meter na requirements dito sa entrance. Ay, ayun. So, ayan. Yan. Yan. Saktong 1 meter. So, ibig sabihin na-meet natin yung requirements nila. So, 1 meter yan. Ulit natin. From there to there. So, ayan. 1 meter, no? So, okay. No? Perfect tong pagkakadali natin dito. So, ngayon ay i-fix na natin sa taas. Dahil sa baba, nakapix na tayo. So, okay. Goods na goods ito, mga lodi. So, okay. Muna din, no? Tapos na ito. Natapalan na natin yung mga tinabas natin doon na kisame. Nalinis na rin to. So, ayan. Okay. At ang mahalaga dito ay approve sa kliyente at saka architect, no? Yun yung mahalaga doon sa lahat. Okay, mga lodi, no? So, sa mga hindi pa naka-subscribe, mga lodi, no? Pakisuyo na lang, no? Paki-subscribe na lang sa YouTube channel at paki-follow sa aming Facebook page kung nagustuhan nyo yung mga video namin. At malaking tulong talaga yun, mga lodi, sa paglago ng aming channel, no? Kaya kung maaari sana makikisuyo na lang, paki-subscribe na lang, mga lodi. Salamat.